said na ang usap, pagod pa ang paa, kahahanap ng regalong mura, maganda. Ito na naman yung ganitong panahon, kundi kalendaryo ay maalat na hamon. Wala na bang iba, fruitcake na luma, exchange gift na diary, chocolate at sabon. Wala na ba kundi panandali ang saya? Wala na ba kundi ako, ikaw at siya? Nalilimutan natin kung bakit may Pasko, isang nagmamahal na Diyos ang sinilang sa mundo. Kwento na naman mga awit ng panahon, si Santa Claus at Rudolph nagtipon-tipon. Wonderland ni Johnny, puting Pasko ni Crosby, ano na nga yung hit ni Michael Jackson? Why don't you? Ito na naman yung ganitong panahon, kundi kalendaryo ay maalat na hamon. Wala na bang iba, fruitcake na luma, exchange gift na diary, chocolate at sabon. Wala na ba kundi panandali ang saya? Wala na ba kundi ako, ikaw at siya? Nalilimutan namin kung bakit may Pasko, isang nagmamahal na Diyos ang sinilang sa mundo. Wala na ba kundi panandali ang saya? Wala na ba kundi ako, ikaw at siya? Nalilimutan namin kung bakit may Pasko, isang nagmamahal na Diyos ang sinilang sa mundo. Maligayang Pasko! Maligayang Pasko! Maligayang Pasko! Maligayang Pasko! Sa inyo! Heto na naman mula sa San Miguel Philharmonic and Choral mula sa album na Pasko. Naku, Paskong-Pasko na talaga. Sa magandang araw sa inyo mga suki at giliw natin tayo pakinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako si Rodel Lacson at ako mo rin yung mga kasama sa loob ng 30 minutong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. At ang ating pong programang Pag-asang para sa iyo o PPSY is a weekly radio broadcast of the Philippines General Council of the Assemblies of God and produced in partnership with Asia Pacific Media Ministries. At sasamantalayin na natin ang pagbate sa ating mga PGCAG executives, yan, ng ating butihing General Superintendent na si Pastor Ray Calusay, Reverend Ray Calusay, ang ating Assistant General Superintendent si Doc Fidel Monzon, yan, mga kaibigan natin yan. Of course, ang ating General Secretary na si Reverend Alex Fuentes at ang ating General Treasurer ng PGCAG na si Reverend Edgar Salcedo. Yan, mga kaibigan natin yan. Miss ko na kayo. Hindi kailangan nating magkita-kita, magkape-kape. Yan, magkikita-kita kami sa January. Speaking of January, inimbita nating lahat sa ating Lami nagaganapin sa Davao. Ito ay from January 19 to 22. Ito ang Philippines General Council of the Assemblies of God Annual Leadership and Management Institute meeting. Yan. Lami ang tawag natin yan. Sa Bisaya, lami masarap Yan. Pero yan, kapag nagkikita-kita kami, masarap talaga. Masarap ang fellowship, masarap ang kwentuhan, at masarap ang mga pagkain kinakain namin pag nagbi-meeting kami sa lami. Ito'y gagawin sa Davao. Davao City, January 19 to 22. So yung ating mga PGCAG leaders, mag-register na po tayong lahat at magkita-kita tayo sa Davao January 19 to 22. And of course, bago yon, batiin natin ang lahat ng isang Merry Christmas and a Happy New Year. Bakit? Kasi ilang araw na lang
ilang tulog na lang actually, no? Iba nga hindi na natutulog, talagang hinihintay na. Parang sinasabi nila, ba't pa ako matutulog? Ganun din naman, magpupuyat din ako, dire-diretso yung yan. Pero hindi, ilang tulog na lang talaga, mga 4, 5 tulog na lang yata, kapaskuhan na. So, konting ingat din kapag tayo yung mga sobrang busy, konting pahinga rin. Baka kasi sa Christmas Day pa o Christmas Eve, saka pa tayo magkasakit. Yung iba talagang nagsisimbang gabi na. Marami sa atin, sa mga churches natin, may simbang gabi na tayo syempre kaya nga gabi tinatawag na. Pero nung bata ako kasi, ang simbang gabi sa amin, madaling araw. Di ba? Inaabangan talaga namin yan, mga bata, namin magkakapatid, magpipinsan, magkakaibigan. Kasi gigising ka ng umaga, di ba? Hindi ka muna maliligo kasi malamig eh. Di ba? Tapos maghilamos ka lang, wisik-wisik, toothbrush ng konti, tapos sa bihis, yan, tapos punta na sa simbahan. Pero actually, sa labas nga lang ng simbahan kami kasi kwentuhan lang kami ng kwentuhan magkakaibigan eh. Tapos may bibingka, may puto bongbong, di ba? Yun ang nakagisnan natin eh, nung bata kami, ganun. Pero ngayon, maraming mga simbahan, sa gabi na talaga nagsisimbang gabi. Kasi simbang gabi nga eh, di ba? 6 o'clock, 6 p.m., 7 p.m., yan, mga ganyan. Pero kahit anong oras man natin gawin yan, importante hindi lang yung fellowship, kunin talagang yung spirit of Christmas. Ano ba yung spirit of Christmas? Pag dapat yung spirit of Christmas, ito yung spirit ng giving, ito yung spirit ng generosity. Pero higit sa lahat, yung spirit of Christmas, ang tunay na kahulugan ng Pasko ay yung kapanganakan ng ating Panginoon na ating tagapagligtas. Di ba? Kasi kung hindi dumating ang ating Panginoon, unang-una, walang Pasko. Pangalawa, wala tayong kaligtasan. Kaya magpasalamat tayo lalo tigit sa ating Panginoon dahil ibinigay niya ang kanyang kaisa-isa at bugtong na anak na si Jesucristo para tayo magkaroon ng kaligtasan. Kaligtasan mula saan? Kaligtasan mula sa kasalanan, kaligtasan mula sa impyerno, kaligtasan mula sa nagbabagang apoy. At higit sa lahat, kaligtasan sa mga kaligtasan sa galit, kaligtasan sa pride, lahat yan. Pwede tayong magkaroon ng kaligtasan dahil sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya wag natin kalimutan yung tunay na kahulugan ng Kapaskuhan. Yan. Of course, pinati na natin lahat ng Merry Christmas. Batiin na natin yung mga nag-birthday din this December. Yan, yung iba sinasabay na, wag na ako mag-birthday, sabay ko na sa Pasko para isang handaan na lang para tipid. Pero binabati pa rin natin yung mga kaibigan natin na nag-celebrate ng Christmas, yung kaibigan natin si Rory, si Rory Rabe, ang ating kaibigan. Sino pa ba? Mga nag-birthday. Si pinsan ko, si Bong Etable, si Kuya Bong. Happy birthday sa'yo. Si Arlan de Guzman, yung kaibigan natin, nag-birthday din ngayong December. So happy birthday sa inyo. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Ngayon may dumako tayo sa pag-aaral ng salitaan ng Diyos. Yan. Ngayon pag-aaralan natin ngayon ay hindi lang yung paglapit natin sa Panginoon tuwing Pasko, kundi paano ba lumapit ang Diyos sa atin. Yan. Ang title natin ngayong araw na ito ay When Heaven Came Close. Nang lumapit ang langit sa atin. Kasi ang Christmas is a special season, di ba? For some people, ito yung favorite time of the year nila. Bakit? Kasi maraming ilaw, masaya, maraming pagkain, maraming gathering, di ba? Tapos maraming milagrong nagaganap. Pero sa karamihan sa atin at yung talagang seryosong kahulugan ng Pasko, Christmas is a celebration ng ating Diyos na hindi na naghintay para lumapit tayo sa Kanya. Di ba? But He came down to us. Yung mundo na punong-puno ng kadiliman, mundo na punong-puno ng disappointment, mundo na punong-puno ng political chaos, nangyayari sa atin yan ngayon, di ba? At saka social tension. Ano nangyari? Heaven came close. Dumating ang langit sa atin. Hindi na hinintay ng Diyos na tayo lumapit sa Kanya. Siya na yung lumapit sa atin. At walang drama ito, hindi dramatically yung paglapit ng Diyos sa atin. Walang masyadong maraming fanfare, walang masyadong maraming announcement, walang mga anghel na may mga trumpeta, tapos nandun sila sa ibabaw ng Malacanang at sinabing, darating na ang ating Panginoon. Walang gano'n, di ba? Ano nangyari? Heaven came close in a manger, sa sabsaban. Sinong mga nakakita? Mga ordinaryong people
Saan nangganap ito? Sa isang ordinaryong town, di ba? On an ordinary night. Ngayong araw na to, gagawin natin, we're going to take a journey at ititingnan natin ano ba talaga ibig sabihin nang lumapit ang langit sa atin and papaano ang Kapaskuhan at ang mensahe nito ay magtatransform sa atin kahit sa panahon natin ngayon. Unang-una, heaven comes close in our darkness. Lumapit ang langit sa kadiliman natin. Di ba? Sa Isaiah chapter 9 verse 2 ang sabi, the people walking in darkness have seen a great light. Ang linaw, kahit madilim. The people walking in darkness, ang sabi, have seen a great light. Alam po ninyo, if we're going to be honest, di ba, pag nanonood tayo ng mga Christmas movies, ano yun perfect world, di ba? Yung mga Christmas movies, may snow sa Amerika, white snow, di ba? Yung mga lahat ng tao, lahat nakangiti, lahat nagbibigayan, lahat nagbabatian, lahat maraming regalo, di ba? Yung mga gift wrap talaga, kala mo binalot ng mga anghel sa sobrang ganda. Pero alam po ninyo, yung first Christmas, hindi ganyan. Walang snow, walang smiling people, walang mga ganyang regalong nangyari, walang pagbibigayan, hindi perpekto, di ba? In fact, yung first Christmas, merong oppression nung panahon na yon, merong fear, merong confusion, may corruption, parang tayo lang ngayon, di ba? May political division, and probably mga tao nagrereklamo sa taxes nila. Ganun nung panahon na yon. Kagaya natin ngayon. Yung mundo, nung dumating ang ating Panginoon, was dark. It was very dark. Nung dumating ang ating Panginoon, hindi ito sa mundo na maganda. Hindi ito sa mundo na na-improve na. But while it was still dark, while it was still messy, alam po ninyo, kung hinintay ng ating Panginoon na dumating sa mundo na perpekto na bago siya dumating, maghihintay pa rin tayo hanggang ngayon. Maghihintay pa rin siyang dumating. Di ba? Sasabihin ng mga anghel sa kanya, Lord, ngayon na ba tayo pumunta? Sasabihin ni Kristo siguro, wag muna, nag-aaway-aaway pa sila. Wag muna tayong dumating kasi hindi pa perpekto ang Panginoon. Pero yun nga, ang totoong kahulugan ng Pasko, ng pagdating ng langit sa atin. Nung mundong hindi perpekto, dumating ang ating Diyos para tayo iligtas. Di ba? Ang ating Panginoon hindi na-intimidate ng darkness. Di ba? He walks into it and then He brings light to it. Ganun din yun mga kapatid. Hindi na-intimidate ang ating Diyos sa kadiliman ng buhay natin. Di ba? Yung mga takot natin, yung mga struggles natin, yung mga frustrations natin, yung mga disappointments natin, hindi sorpresa sa Panginoon yan. They don't scare Him. Di ba? Darating ang Panginoon sa buhay natin, sa gitna ng kadiliman ng buhay natin. Marumi man ang buhay natin, darating ang Diyos sa atin. Dahil yun ang gusto ng Panginoon, to bring light into the darkness. So ngayong Pasko mga kapatid, instead na magtago tayo sa kadiliman, anong gawin natin? Ibigay natin sa Kanya ito. Ibigay natin yung galit natin sa Kanya. Ibigay natin yung anxieties natin sa Kanya. Ibigay natin yung frustration natin sa Kanya. Ibigay natin yung mga tanong sa Kanya. Sabihin natin sa Kanya, Panginoon, lahat ng tanong ko sa buhay ko, ibinibigay ko sa iyo. Bakit? Kasi ang Pasko, yun ang dahilan ng pagdating ng ating Panginoon sa atin. Sasabihin nga ng Panginoon sa atin, I came for this. I signed up for this. No? Kaya ibigay natin ang lahat ng ito sa ating Panginoon. Pangalawa, ang langit came close sa isang ordinaryong moment. Di ba? Sa Luke chapter 2 verse 8, ang sabi ron, and there were shepherds. May mga, mga pastol, ordinaryong moment of all people. Di ba? God could announce a Savior to what? Pwede naman sa hari, pwede naman sa mga senador, pwede sa mga presidente, pero saan niya in-announce? Sa shepherds, sa mga pastol, hindi sa mga hari, hindi sa mga religious leaders, hindi sa mga yayaman, hindi sa mga social media influencers, di ba? Ang ganda sana kung sa social media influencers na i-announce, no? Di ba? Ang dami sana nakakita, ang dami sanang nakaalam, pero hindi. He chose people who probably smelled like sheep, di ba? Kasi nagtutupa nga sila di ba? Pero ang announcement na yan, kung nangyari yan ngayon, di ba?
Yung mga anghel, hindi siya magpupunta sa mga Instagram users, sa mga Instagram influencers, di ba? Siguro pupunta ang mga anghel sa sari-sari store, mga 1:30 a.m. yung walang katao-tao, di ba? Siguro ang tao lang doon, yung bumibili lang ng pansit canton, di ba, bumibili lang ng hopya. Doon i-announce marahil ng anghel yung pagdating ng ating Panginoon. Bakit? Kasi God loves ordinary people. God loves ordinary moment. Alam niyo ang ating Panginoon, He specializes in showing up in ordinary places di ba? Si Moses, anong ginagawa ni Moses nung dumating, nung pinagpakita sa kanya ang ating Diyos, di ba? Moses was doing his normal work and then boom, nagkaroon ng burning bush. Si David, anong ginagawa niya? He was watching the sheep, di ba? And then boom, ano nangyari? Isang propeta, si Samuel dumating and then he calls him king. Si Mary, anong ginagawa niya? He was minding her own business and then boom, the angel appeared. Ganon din yung mga shepherd. Ang ginagawa nila, nasa night shift lang sila, tending their sheep. Then boom, nagkaroon ng heavenly choir, mga anghel dumating at in-announce yung pagdating ng ating Panginoon. Mga ordinary people, ordinary moments, ordinary places. Di ba? So mga kapatid, anong aral nito sa atin? We don't need to be extraordinary for God to meet us. We can be doing our ordinary tasks. We can be in an ordinary moment. We can be doing our ordinary things. Di ba? Bakit? Kasi He shows up in simple ways. Pwede magpakita ang Panginoon sa atin sa lahat ng mga simple ways natin. Kahit tayo nagko-commute, kahit tayo nasa jeep, pwede magpakita ang ating Diyos sa atin. Pwede tayong kausapin ng ating Diyos sa ating quiet time. Di ba? Kahit habang natutulog tayo, pwedeng mangusap ang ating Panginoon sa atin. Di ba? Sa ating mga ordinary people. Kaya ngayong Pasko mga kapatid, slow down. Huwag tayo magpaka-busy masyado. Pay attention. Look around, baka kinakausap na tayo ng ating Panginoon. Heaven comes close to us in an unexpected moment, in an ordinary moment. Di ba? In our ordinary moments, pwedeng dumating at magpakita at mangusap ng ating Diyos sa atin. Pangatlo, dumating ang langit sa atin sa pamamagitan ng ating Diyos, ng ating Panginoon, tagapagligtas, na naiintindihan tayo. Sabi sa chapter 1:14 ng John chapter 1:14, the Word became flesh. Ito yung puso ng Pasko mga kapatid. The Word became flesh. Hindi nagpadala ang Diyos ng anghel o ng propeta. He came Himself. Siya mismo ang dumating at naging flesh sa ating lahat. Bakit? So that He could understand us. So that He could cry like us. Diba? So that He could feel hunger like us, so that He could feel pain like us, so that He could be tempted like us. Diba? He experienced sorrow like us. Lahat yan naranasan ng ating Panginoon. Bakit? Kasi nga, He became flesh for us so that He could understand us, so that He could relate to us. Diba? Imagine si Jesus nung bata pa siya. Diba? Sabi siguro ni Mary sa kanya, oh, Jesus, ligpitin mo na yung mga laruan mo. Siguro sabi ni Jesus, pero sandali lang, Nay. Diba? Ako yung gumawa ng universe. Di ba? Pero hindi niya ginawa yon. He became fully human so He could fully understand us. So mga kapatid, ano yung ibig sabihin nito? We do not serve a distant God. We do not serve a God who do not understand us. We serve a God who knows what it feels to be tired. We serve a God who knows how it feels to be discouraged. We serve a God who knows how to feel misunderstood, rejected and pressured. Naintindihan na lahat ng Panginoon yan. Bakit? Kasi dinaanan ng ating Diyos yan. So kapag tayo na nanalangin, Panginoon, I am overwhelmed. Hindi siya nagre-respond. At sinasabi niya, ano ibig sabihin nun? Di ba? Ang sinasabi niya sa atin, okay lang anak, naintindihan ko kasi dinaanan ko yan. So ngayong Pasko mga kapatid, let's be honest with God. You know, lahat ng nararamdaman natin, pwede natin isuko sa Diyos. Bakit? Because He understands us. He came close to us so we can draw close to Him. Diba? Lahat ng yan, naintindihan ng Diyos dahil dinaanan niya ang lahat ng yan. Pang-apat, dumating ang langit sa atin so that we can bring heaven to others as well. Diba? Ang sabi sa Matthew chapter 5 verse 14, you are the light of the world. Tayo raw ang ilaw ng mundo. Hindi dumating ang Diyos sa atin para maging ilaw lang siya sa atin, kundi tayo mismo maging ilaw sa mundo ng kadiliman.
Di ba? Yung mga shepherds, they did not stay at the manger. Pagkatapos pa nila makita ang kapanganakan ng Diyos, nandun na lang sila. Hindi. Anong ginawa nila? Di ba? Umalis sila. Ganun din ang wise men. Hindi sila bumalik sa kanilang bahay nang walang nangyari sa kanila. Everyone who encountered Jesus carried something with them. Ano ginawa nila? Pinagkalat nila yon. Pinagkalat nila ang kapanganakan ng ating Panginoon. Ipinamalita nila. Bakit? Kasi nakita nila yung ilaw ng mundo. At dahil nakita nilang ilaw ng mundo na yon, tinala nila yung ilaw at sila mismo ang naging ilaw sa mundo ng kadiliman. Tinawag tayo mga kapatid para maging ilaw ng mundong ito. Ang sabi, you are the light of this world. Di ba? Yung ating encounter with Christ, encounter with heaven, it create messengers of heaven. Kapag tayo nagkaroon encounter sa Kanya, nagiging messenger na tayo. Di ba? Hindi lang siya nag-shine sa atin, but He made us shine for other people. Di ba? Christmas is not only about what God has done for us. It's also about what God wants to do through us. Ano ba yung pwede natin gawin sa pamamagitan ng pagpapakita at pagpunta ng Diyos sa ating mundo? Ano yung pwede natin gawin sa mundong ito? So ngayong Pasko mga kapatid, let's be heaven to someone. Maging langit tayo sa ibang mga tao. Diba? May nangangailangan ng ating forgiveness, may nangangailangan ng ating generosity, may nangangailangan ng ating mga panalangin, ng ating encouragement. Someone needs Jesus. Let's all be the reason that someone feels heaven is here. Bakit? Kasi pinaranas sa atin ng ating Panginoon yan. Alam po ninyo, ang Christmas is not simply a holiday. It is a declaration. Anong declaration na yun? God is here. God is near and God is here. He is here for the broken. He is here for the searching. He is here for the anxious. He is here for the hurting. He is here for the sinner. He is here for you and for me. Alam po ninyo, ang langit bumaba sa Bethlehem. Ang langit bumaba sa pamamagitan ni Kristo. At ang langit ay patuloy na bumababa sa atin ngayon upang iparana sa atin ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Alam po ninyo, ngayong Paskong ito, may this be more than a celebration. May it be an encounter with heaven and with Jesus. Tayong lahat manalangin. Panginoon, maraming salamat na Ikaw ay dumating sa amin. Maraming salamat na walang dilim ang pwedeng pumigil sa iyo. Walang dilim ang pwedeng humadlang sa iyong pagpasok sa aming mga buhay. Ang iyong ilaw, Panginoon, maraming salamat at that you met us in our ordinary moments and that you're still meeting us in our ordinary moments in our everyday life, Panginoon. Maraming salamat na naiintindihan mo ang lahat ng parte ng aming buhay dahil ikaw mismo ay dumating at nagkatawang tao para maintindihan kami. Maraming salamat, Panginoon. Help us to shine your light to other people, to bring your love to other people, to carry your hope, and to reflect heaven to everyone that we meet this Christmas season. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa iyong pakikinig sa ating programang Pag-asang para sa iyo. Kung ikaw kaibigan, kapatid na pagpala sa ating programa, nais ka naming makilala pa, we encourage you to like our Facebook page, Pag-asang para sa iyo, or go to fb.com/ppsy radio. Kung ikaw naman may katanungan, suggestion, or ikaw ay nangangailangan ng panalangin or counseling, message us sa ating Pag-asang para sa iyo Facebook page or sa email address na ppsyradio@gmail.com. Muli ang aming email ay ppsyradio@gmail.com. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang para sa iyo through your favorite podcast application. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing, God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo. Kami umaasa na kayo'y naliwanagan at natulungan ng mensahe sa araw na ito. Ang Pag-asang para sa iyo ay palatuntunang nakalaan upang magbigay ng mga praktikal na kasagutan sa inyong mga suliranin sa buhay. Ang Pag-asang para sa iyo ay isang paglilingkod na gawain ng Philippines General Council of the Assemblies of God. Kung kayo naghahanap ng gawain pagsamba na malapit sa inyong lugar, ay inaanyayahan namin kayong dumalaw at dumalo sa anumang Assemblies of God na sambahang malapit sa inyo. Hanggang sa muli, nagpapasalamat po kami sa inyong masayang pakikinig at lagi niyong tandaan, ang salita ng Diyos ay may pag-asang
para sa iyo.